At balikan natin ang balita tungkol sa babaeng ni-rape umano ng taxi driver. At makausap po natin sa linya ng telepono si Ariel Inton, ang board member ng LTFRB. Magandang hapon po, si Lala Roque po ito. Magandang hapon po, Ma'am Lala, at sa ating pong taga-subaybay. Kamusta na ho yun yung pag-iimbestiga? Kasi ang sabi ay parang nakarnap yung taxi na yon at ang sinasabi ng operator ay posibleng hindi nila driver yung gumawa ng krimen na ito o panggagahasa doon sa biktima. Totoo ba ho na talagang nakarnap yung taxi na yon at na-report ho ba ng operator? Ganito po, no? Yung pong lumalabas po na marami palang kaso ng panggagahasa, no? At lumalabas din po na yung mga ginagamit po ng salarin mga carnap na taxi. No? So hindi po taxi driver ang gumagawa po, no? Kung hindi yung mga nagkumarnap ng sasakyan at ginagamit yung sasakyan sa pagbibiktima po ng yun nga na pasahero. Ito pong isang kaso na ang operator po ay yung pong ang taxi po ay Reno, no? Reno. Pumunta po dito yung license officer at ikinuwento po niya kung paano na carnap yung kanilang taxi na ginamit po sa pang-rape. Ang kwento niya po ay March 18 ay kinarnap po sa kanilang driver yung isang taxi unit. At kinabukasan po ay natagpuan po yung taxi na abandon, na recover po yun. At in between that, ng March 18 to 19, meron na pong pasaherong na rape at meron na pong nanakawan. So, yun pong carnapper ang gumawa po nun. At after that, no, napag-alaman din po natin na previous to that, January 19, February 19, and then March 19, meron pong ganun pong insidente. Hindi ko po alam kung talagang tinataon niya ng 19 araw, pero ganun. And then lately, meron na naman. So, ang tingin ko po dito, mukhang ang gamit po ng mga salarin ay kakarnap ng taxi at yun ang gagamitin po ng nagpapanggap na taxi driver para magbiktima po ng pasahero. So, ang nangyayari ho, ang kanilang modus kakarnapin, manggagahasa, gagawa ng krimen, tapos iaabandon na yung taxi. Ganun nga po ang kwento ng license officer po ng isang operator. Kaya nga ang ating pong panawagan sa mga taxi passengers, no? Kaagad nyo pong titingnan yung plate number, yung pangalan ng taxi, na dapat may ID. Tingnan nyo po kung yung mukhaan na nandun sa ID, yun ang taxi driver. Kung maaari po, no, mas mabuti na po yung sobra po tayo sa ingat dahil etong latest na to, ang report, yung kasabwat ay nakasakay doon sa compartment. No? So makikita po natin na talagang grabe itong ginagawa itong mga masasamang loob. Kaya po napapasama yung mga taxi driver at the same time namemeligro po yung mga pasahero. Kumbaga pinlano talagang mabuti ito ng mga kawatan. Ano hong nangyari na doon sa driver? Nasaan na ho? Yung driver po na hold up, yung driver na hold up, ni-report po kaagad niya sa barangay yon, sa police, yung pagkakarnap ng kanyang unit. I mean, yung driver at yung kawatan po na ng rape ng kanyang pasahero. Yung pong at large po yung kawatan Ang tinutukoy ko pong driver yung legitimate na driver ng taxi kung saan siya po nagbigay ng impormasyon sa kanyang operator at yung license officer ng operator naman ang nagsabi sa amin kung ano yung kanyang salaysay. Kung saan siya hinold up kasi ang sabi, pinara siya, tapos doon nga siya tinutukan, and then tinangay na yung taxi niya. So at large pa rin po yung hinahanap nating, yung dalawa po, yung pati ho yung kasama nung driver ng taxi na nagkarna? Opo.
ano po iba-ibang series na po ito mukhang sila rin, itong sa laro na to, sila gumagawa. Kaya nga pinag-iingat po natin publiko dito na mukhang andyan pa rin sa labas at bibiktima po yan, mangangarnap ng taxi at yun ang gagamitin nila sa krimen. And then i-abandon nila yung taxi. Oo. May nabanggit din ho kayo kanina, hindi naman ito ang naunahang pagkakataon na nangyari yan. May mga iba na kayong kaso. Ito po So ang sa inyong, dali lang po, patuloy ko lang po. Ang po sa amin. Ito ho yung tanong ko, no? Nagkaroon na ba kayo ng investigasyon na maaaring isang grupo lang yan na ganito talaga ang ginagawang modus? Lumalabas po na baka nga isang grupo lang po. Pero we leave the investigation siguro sa mga mas magagaling mag-imbestiga, mga ating kapulisan. Kami naman po, ang amin pong role dito ay pangalagaan po yung mga pasahero po ng public utility vehicle, mga taxi. Kaya kaagad namin na sinasabi sa operator na pag kami karnap, nire-report po kaagad yan sa pulis at sa media para po malaman na kaagad ng publiko kasi pagka nandiyan po yan at hindi na i-report, ay baka masakyan po yan ng pasahero na potential victim nila. Sige, panghuli na lamang ho. Meron ho ba kayong abiso pa o paalala sa ating mga commuter? At kung meron man ho biglang nare-report na ganyan na nakarnap po pala, lumalabas ho ba sa website para ho alam din ng mga tao na wag sakyan ng taxi na ito na may gantong plate number, lalo na kung nakarnap pala? Yun nga po ang panawagan namin sa mga operator sa mga taxi driver na kapag nakarnap po yung kanilang unit, ipagbigay alam kaagad sa LTFRB, no? Sa LTO, sa police, para po magkaroon po ng alarm at malaman na po ng publiko na etong taxi to ay karnap. Kasi sa bilis po nila, pagkakarnap nila mukhang titira kaagad ng mabibiktima. Kaya kinakailangan, mabilis din po impormasyon. Malaking bagay po ang media para po masabi kaagad sa publiko na itong taxi to ay karnap, kaya para maalarma at mahuli na po kagad ang salarin. Maraming salamat po sa inyong panahon, si Ginoong Ariel. Maraming salamat po sa inyo. Ginoong Ariel Ento, ng board member po ng LTFRB.